Marami hong nagtatanong sa inyo kung nasa na si Mama Dog, and may mga nagtatanong din ho kung nasa na si Putot. And honestly, nahirapan akong magsalita sa video na to kasi nga um, this is something na masakit i-share, lalo-lalo na po sa mga for parent na katulad ko. But I have to be honest. Sabi nyo nga, gusto nyo rin malaman kung ano ba nangyari. During that time guys, last July 20, Mama Dog passed. Nasa heaven na ho si Mama Dog. It was too painful and I chose to be silent about it for the meantime. Until today na nakapag-decide ako na i-share na sa inyo na wala na ho si Mama Dog. Kasi po sa kabila ng pagluluksa at kalungkutan, I think it's too much na makatanggap pa ako ng mga bashing comments. Diba ho? And I'm protecting my inner peace. Pinoprotektahan ko ho yung mental health ko. Dahil marami ho talaga na kung ano-anong masasakit na salita yung binabato sa akin. Pero mas marami ho yung mga nakakaunawa, mas nakakaintindi at nakikisimpatya siya. Sa tingin namin si Mama Dog, she passed kasi sobrang tanda na niya. I tried na dalhin siya sa vet but it's too late. Magkasama na ho si Mama Dog tsaka si Buniknik ngayon. At yung nangyari kay Putot, guys, sobrang nakakalungkot kasi it was 5 days ago. Alam nyo naman, pumunta kami ng Manila pero ibiniling ko sa mga kasama ko dito na bantayan at alagaan si Putot. Pero 5 days ago guys, sinira niya yung dingding sa bahay at tumakas ho siya. So, ang ginawa namin, sinabihan ko sila na hanapin, ipamalita sa mga bahay-bahay, mag-post sa group ng bayan namin na kapag makita nila si Putot, magbibigay kami ng reward. Umaasa kami na makikita namin si Putot kasi taga rito lang naman din ho siya sa bayan namin. I think mapapamiliarize niya yung lugar. Hopefully makabalik siya dun sa pinanggalingan niya dyan sa bayan. Sana maamoy niya yung yung area na kung saan siya lumaki. Dito lang din naman ho, hindi naman siya galing sa Maynila. I'm so sorry kasi sa dami ho ng problema namin ngayon, dumagdag pa to. I'm trying to protect my peace. Kung nakikita nyo man ako na nagsishare pa rin ako ng mga masasayang video, those are true, those are genuine, na masasaya ang mga dogs dito. And again, hindi ko ako perfect kasi may mga times talaga na hindi natin ine-expect, tulad nito nangyari kay Putot na tumakas. Akala nga ho namin at home na siya kasi malakas na siyang kumain. Pero the rest na mga na-rescue ko, kahit isang araw pa lang pakawalan ko na, hindi na sila lumalayo. Based on my experience, hindi na sila tumatakas. So iba-iba yung yung behavior ng mga dogs, iba-iba yung mga ugali nila. Sa ngayon, patuloy naming hinahanap si Putot, nakikibalita kami, pero willing ho kami talaga magbigay ng reward. Sana talaga makita na siya kasi according dun sa kapitbahay namin, nakita nga raw nila si Putot sa kalsada. Siguro he's trying to go back to his place. Malapit lang naman ho dito yung bayan. Sana makabalik si Putot. Wala na yata katapusan tong problema. Kasi alam nyo naman, yung kinakaharap namin mga problems at hindi ko naman din ho kagustuhan na mangyari ito. Kailangan ko kasing umalis kasi nga pinapagamot namin yung kapatid ko and ginagawa naman na mga kasama ko dito ang lahat para maalagaan yung mga dogs dito. Hindi nga lang namin talaga ine-expect na tatakas si Putot. Ang alam namin, okay na siya dyan sa loob ng bahay. Nakakulong siya dun sa may salas. Hindi namin ine-expect na sisirain niya yung dingding. Bago ako umalis, diba sabi ko pa sa vlog dati na pinasecure ko maigi yung paligid para hindi makatakas. Ayoko naman na ikukulong siya sa mga rehas na bakal. Kasi nga, mahirap yun nakaka-stress yun para sa dog. At least, malaya siya sa loob ng bahay, medyo maluwang naman yung area. Kaya, naging komportable ako. Sobrang guilty ako guys. Pati mga kasama ko dito, they are very apologetic. Sobrang nakaka-guilty talaga yung nangyari. Ayun, yun ho yung nangyari. And ipag-pray na lang ho natin sana matagpuan na ho si Putot.